Napakasarap mga idol pag masdan kapag halimbawa yung ating mga alagang kambing is dumarami na, nakikita natin na malulusog, makikinis. Lalo na po kung halimbawa sa katulad namin nagsimula lang sa 3 piraso hanggang sa dumami na po ng dumami yung aming mga alagang kambing. At yun nga mga idol is mag-share po ako ng diskarte namin na ginagawa sa goat breeding na talaga pong epektibo at garantisadong ang bilis pong maglandi ng aming mga inahin. Ito nga mga idol is yung paggamit po namin ng native na barako na napakalaking tulong po sa ginagawa namin lalo na po sa pagbibreed. Bukod mga idol sa nakakatulong ito para mapabilis mag-hit yung ating mga inahing kambing, is nakakatulong din po ito para maging agresibo at talaga namang hindi nagpapatalo yung ating back talaga na full blood na ginagamit. Napakalaking tulong sa amin mga idol nitong native na barakong kambing lalo na sa breeding season na talagang gustong gusto po yan ng ating mga inahing kambing, yung amoy po niyan. Kasi yung mga full blood po natin na barako is hindi po kasing anggo o hindi po kasing amoy ng ating mga native na kambing. Kaya salit po na magturo kami o bumili ng mga vitamins na papalandi, eh ganun po yung ginagamit namin. May mga inahing kambing mga idol na napakatagal pong mag-hit. After mga anak, minsan umaabot pa po ng 6 na buwan, 7 buwan, o after pagkawalay pa, saka po sila maglalandi. At pagka ganun mga idol, is mabagal po yung pagkita natin. Matagal po tayo makakapagparami kung ating mga kambing is hindi po magbubuntis. Medyo matagal na rin mga idol na hindi po tayo nag-aalaga ng mga native na kambing lalo ng mga babae. Pero ito pong barako hindi po talaga kami nagpapawala. Talagang kung halimbawa may dumating sa amin magkakapatid galing abroad tapos pinatay na yung native na barako, is talagang napapabili po ulit ako talaga ng bagong native na kambing. Mas gusto ko po yung medyo may edad na talagang amoy na yung pagkaanggo ng kambing, dahil ito po yung gustong gusto o pagkahalimbawa ganito po ang amoy nung barakong kambing, gustong gusto po ng mga babaeng kambing. At yun mga idol, lagi din po yung kasama ng ating full blood na back sa kulungan. Nang sa ganun mga idol, mainggan nyo po yung back natin na dapat laging masigla. Kumbaga meron po siyang karibal sa kambingan natin para kung halimbawa po may maglande o mag-hit yung ating mga inahing kambing, ay sasampo po kaagad yung full blood natin na barako. Tips ko lang sa inyo mga idol, kung halimbawa gagamit po kayo ng ganito na mga native na barako, is gumawa po kayo talaga ng sarili niyang kulungan. Kung halimbawa may mga kwarto-kwarto po kayo ng mga doon ninyo, ilagay niyo po sa gitna na naamoy po ng mga babaeng kambing yung native na kambing. Baka mamaya po kasi is mapahalo o kaya makasalisay dun sa mga inahin nating kambing, ay nako, mangyayari salit na dapol ay the place ang nadali, hindi dapol. Kaya iwasan nyo po na makasampa dun sa mga inahing kambing. Makakabuti yung mga idol na halimbawa breeding season na, is ang gawin nyo po, magturok na po kayo ng mga vitamins, magpurga na po kayo ng mga inahin, at siguraduhin po ninyo na kondisyon na po kaagad yung mga babaeng kambing para kung sakali po na mag-hit is masasampahan po kaagad nung barako na may lahi. Lagi nyo tatandaan mga idol na dapat mas mataas po yung lahi ng barako natin gagamitin para makapagpalabas po tayo ng magandang mga bisiro. At yung mga idol naman natatakot kayo, baka nga biglang mamaya makasalisi o makasampa yung barakong native, pwede rin po kayong gumamit ng mga tumboy na kambing. Lalo na kung halimbawa ang mga kambing nyo po is mga ligaw lang sama-sama, is pwede po kayong gumamit ng tumboy na kambing. Yan po ay amoy barako rin, napakaanggo rin po, at nakakatulong din po yan para mapabilis mag-hit yung mga inahin. Dahil yan pong tumboy na kambing, lagi po yung gusto niya po ay makasampa. Feeling niya po niyan is lalaki siya. Lagi po yung nangahabol ng babaeng kambing at gusto po ay laging makadali, na talaga namang nakakatulong din mga idol para
mapabilis po yung paglandi ng mga inahin natin. Isa pa mga idol, simula po nung gumamit kami ng native na barako, yan po ay napaplano po namin yung pagbibreed namin. Kung ano ba, yung kumbaga mga idol, yung aming mga inahing kambing na papagsabay-sabay po namin yung panganak. Kumbaga may mauna lang po ng 1 linggo, 2 araw, 3 araw, ganon. Kumbaga yung programa po natin, unang-una sa paggagamot po ng mga bisiro, sa programa po sa pagpapakain ng ating mga inahing bagong anak, tapos yung mga vitamins mga idol para sa mga bisiro. Kumbaga isahan na lang, unlike po kung halimbawa buwan-buwan may mga anak, another po na programa na naman kung paano po natin alagaan yung ating mga inahing kambing, ganoon din po yung ating mga bisirong kambing. Samantala kung ganito po na sabay-sabay po silang nanganganak, mas maganda po na isang klaseng alaga lang po yung ating ginagawa. Yung pagpapainom, pagpapakain, pagbibigay ng feed sa ating mga inahing kambing, isahan lang po kasi nga po nagagawa po natin na sabay-sabay umaanak yung ating mga inahing kambing. At isang ba ng mga idol, napaplano po natin ng maayos. Kumbaga iniiwasan po natin kasi na mag-breed, lalo na kung halimbawa tag-ulan, iniiwasan po natin na saktong tag-ulan po manganak yung ating mga alaga. Dahil alam naman po natin na ang kambing napakahina po sa lamig, lalo na kung halimbawa ang mga bisiro, at makakasama rin po yun sa ating mga inahin kung manganak po sila ng taglamig. Hindi po maganda. Siguraduhin din natin mga idol na nasa tamang edad yung mga inahin nating kambing na gagamitin sa pagbibreed para maiwasan po natin na mamatayan ng bisiro o minsan pati po inahin na mamatay, sayang naman, malulugi po tayo. At huwag kayong mga idol mawawalan ng pag-asa kung halimbawa minsan talaga namamatayin tayo ng alaga. Kasama po yan sa paghahayop. Kumbaga talagang pagdadaanan po natin yan bago po tayo kumita talaga ng malaki. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Huwag po tayong paapekto. Merong din kasi minsan na narinig tayo sa ibang tao na ano ba yung ginagawa mo, ganan-ganan. Basta tuloy lang tayo mga idol. Huwag po tayong magpaapekto sa sinasabi ng iba. Sabi nga ng mamay, ang isang taong madaling maapektuhan sa sinasabi ng iba ay walang sariling isip. Kaya wag po tayong paapekto mga idol. At sigurado ko sa inyo mga idol na tagumpay po ang naghihintay sa inyo. Yan po ay sigurado. Basta tiyaga lang po, diskarte, at lagi po tayong manalangin. Please like, comment, and share!